Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Associate Pastor Jonalyn Lumabe mula po sa CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Judges chapter 6 verse 11 to 13 na pinamagatang The Angel of the Lord appears to Gideon. Bago po ang lahat, tayo po ay sandaling manalangin. Yes Lord, Hallelujah Jesus, o Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong lakas at buhay na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat o God sa kabutihan mo, katapatan mo at yung kadakilaan Panginoon. Purihin ka o Diyos, dakilain ka. Lord, sa mga oras na ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkakasalang nagawa. Linisin mo po ang aming puso at isip sa mga oras na ito. Dalangin po namin Lord ang iyong pangunguna. Samahan niyo po kami Lord ng iyong banal na espiritu na siyang magbigay sa amin ng pangunawa sa mga salita mo na aming pagninilayan sa umagang ito. Salamat Lord sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo na makabahagi ng iyong mga salita. Kaya dalangin po namin Lord na ikaw po ang siyang mangunahan at magabay po sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming espiritual. Buksan mo po kami aming puso na lubos naming maunawaan ang iyong mga salita, O God, at matanggap namin ang iyong pagpapala sa umagang ito. Maraming salamat, O God, sa iyo po namin, Lord. Ipinagkakatiwala ang aming gawain sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat at yan po ang aming samot dalangin sa tangit dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Judges chapter 6 verse 11 to 13 o sa Tagalog, Hukom Kapitulo 6 versikulo 11 hanggang 13 sa MBB Tagalog. Sa talata 11, sabi dito, sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno ng pag-aari ni Joas, nabuhat sa angkan ni Abiser. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Sa talata 12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sa talata 13, sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh. Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon? Gaya ng ikinikwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paano sila'y inililigtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midyanita. Sa panahong ang Israel ay dumaranas ng matinding paghihirap dahil sa pananakop ng mga Midyanita, tila nawala na sila ng pag-asa at lakas ng loob sa gitna ng kanilang kahinaan. Ayon sa talata 11, ang anghel ng Panginoon ay dumating sa Ofra at naupa sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas. At sa mga panahon na iyon, kasalukuyang gumigiik noon ang trigo sa pisaan ng ubas si Gideon, na kung saan patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Ipinapakita sa talata na ito na ang Israel ay nasa kahirapan at takot dahil sa mga kaaway. Kaya si Gideon ay nagtatago habang nagtatrabaho. Sa talata 12, ang anghel nagpakita kay Gideon at sinabi sa kanya na ng anghel ng Panginoon, sumasa iyo si Yahweh. Ibig sabihin, kahit natatakot si Gideon, ipinapakita ng Diyos na hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos sa kanyang sitwasyon. At tinawag si Gideon ng magiting na lalaki. Sa ibang translation, makapangyarihang mandirigma. Nabagamat sa mga oras na iyon, si Gideon ay mahina at takot. Ipinapakita nito na nakikita ng Diyos ang kanyang potensyal kahit hindi ganyan ang tingin niya sa kanyang sarili. May plano ang Diyos kay Gideon na hindi pa niya nakikita. Ang pagbati na ito ay parang paghahanda sa gagawing tungkulin ni Gideon, ang iligtas ang Israel mula sa mga kaaway. Sa talata 13, sa talatang ito,
makikita ang pagdududa at kalungkutan ni Gideon. Kahit sinabi ng anghel na kasama nila ang Panginoon, nagtanong si Gideon kung kasama namin si Yahweh. Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Ipinapakita nito ang pagdududa ni Gideon sa presensya ng Diyos na para bang sa mga panahon na iyon ay pakiramdam niya ay wala ang Diyos. Binanggit ni Gideon ang mga himala noon tulad ng pagliligtas sa Israel mula sa Ehipto. Kinukumpara niya ang nakaraan sa kasalukuyan. Parang sinabi niya, bakit hindi nangyayari ngayon? Sinabi rin niya na tila pinabayaan sila ng Diyos at hinayaan na mapunta sa kamay ng mga kaaway o ng mga Midyanita. Ito ay bunga ng takot, paghihirap at kawalan ng pag-asa. Makikita natin sa mga talatang ito na kahit ang bayan ng Diyos ay dumaranas ng kahirapan at takot, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Tulad ni Gideon, minsan nagtatanong tayo kung nasaan ang Diyos sa gitna ng mga problema at pagsubok. Ngunit ipinapakita rito na naroon pa rin siya, gumagawa, tumatawag at naghahanda ng plano para sa atin. Tandaan natin na ang Diyos ay kumikilos kahit sa panahon ng paghihirap. Normal lang ang magtanong pero hindi dapat mawala ng pananampalataya. Sa kabila ng pagdududa ni Gideon, hindi niya iniwan ng Diyos. Sa halip, tinawag pa niya para sa isang malaking layunin o isang mas malaking misyon. Ito ay paalala sa atin na kahit mahina o natatakot tayo, may plano ang Diyos sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Diyos kahit minsan hindi natin maintindihan ang sitwasyon. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nawawala. Siya ay kumikilos sa tamang panahon. Tayo po'y manalangin. Yes Lord, Hallelujah Jesus, o Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa muli po, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa oras na ito, O God. Salamat Lord sa mga salita mo na aming napagninilayan, na kung saan ang mga salita mong ito ay nagbibigay sa amin ng malaking aral. Salamat Panginoon sa mga itinuturo mo sa amin na magagamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Naway patuloy naming maisabuhay na kami Lord ay magtiwala sa iyo. Kami Panginoon ay patuloy naming maranasan ang presensya mo sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na aming nararanasan. Ay patuloy kaming magtiwala sa iyo at sumunod sa iyong kalooban. Salamat Lord sa mga oras na ito. Pagpalain mo po sa aming puso at isipan ang mga salita mong ito at magbigay sa amin ng kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay. Maraming salamat Panginoon at yan po ang aming samot dalangin sa tangit dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.